Anyway, wag na natin pikunin, wag na natin asarin yung mga DDS. Gagalit na yang mga yan, eh. Aasar na yang mga yan, eh. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, sige pumunta na tayo doon sa mga main topic ho natin, 'no? Ay hindi, eto muna, eto muna. Kumakalat ito, ha. Oh, kumakalat ho ito mga bossing, Irene Marcos for 2028. Kanina ho mga kababayan nanonood ako, ng Tabalits, 'no, ng balita. May ibinalita mga bossing na kumbaga parang dumalo yung mga, anak ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa kasal nung anak, ni Senador Amy Marcos at parang hindi kinakausap 'no. Parang etong si Irene Marcos, nasa side po, nung mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Ma'am Aba, shoutout po sa inyo. Ngayon kumakalat ito, Irene Marcos for 2028. Ano masasabi niyo diyan? Ako para ho sa akin mga bossing, kasi ang pangulo natin matalino ho, 'no? Matalino, eh. Alam niya yung mga, susuportahan niya, alam niya kung sino yung itataas niya, sa 2028 election, 'no, na papalit o o susunod sa kanya, mga bossing. Ako ho, simple lang naman ho, mga kababayan. Kung sino po ang itaas ang kamay ni Pangulong Bongbong Marcos na susuportahan niya para po sa 2028 mga boss, susuportahan ko po. Kung itaas ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang kapatid, okay, 'no? Pero ako mga kababayan, alam niyo kung sino gusto ko? Paumanhin, paumanhin. Siyempre hindi tayo gugusto ng DDS, 'no? Wala naman hong saltik yung ulo natin para pumili ng mga DDS, eh. Para ho sa akin mga kababayan, if ever man lang 'no, although may narinig na tayo kay Ombudsman Boying Remulla, mga bossing, na na hindi siya tatakbo or whatever, pero napakalayo pa po niyan 'no. Kung ako tatanungin niyo, kailangan kasi ako nandun sa punto na talagang para sa akin, kailangan talagang tayong pula at pink, talagang mag-join force na tayo ng tuluyan. At yan po ang kinatatakutan ng mga DDS, 'no? Yung pagsasanib puwersa ng tuluyan ng kakamping at ng tinatawag na mga DDS na pulahan, which is tayo. Ngayon para sa akin, ang dapat mangyari sa 2028 ay isang kakamping at isang, mula sa gobyerno. Siyempre narinig niyo na, alam niyo naman po na idol ko si Ombudsman Remulla, 'no? Ang nakikita ko, si Attorney Leni Robredo malabo, hindi 'yun. Bakit? Kasi ultimo siya may sabi, gusto niyang tapusin yung pagiging mayor niya sa Naga, 'no, sa Bicol. So, ex na ho 'yun. Ang nakikita kong magandang tandem para ho sa akin mga bossing, vice versa ito ha, vice versa, 'no? Ibig sabihin, um, puwedeng magkabaliktad, yung isa sa presidente, yung isa bisepresidente. Leni Robredo ay hindi nga, hindi nga si Attorney Leni Robredo kasi magtatapos ng kanyang termino sa ano yun, sa Naga. Risa Ontiveros, tapos Ombudsman Boying Remulla. Yan ho, yan yung sa'kin. Although malayo pa ho mga kababayan, pero sa ngayon, yan yung nakikita ko mga bossing. Risa Ontiveros at Ombudsman Boying Remulla para ho sa akin, 'no? Kung si Ombudsman Boying Remulla maging presidente, tapos vice presidente si, Risa Ontiveros. Or kung si Risa Ontiveros naman po ang tumakbo pagka-presidente, tapos si Ombudsman Remulla naman para sa pagka-vice-presidente, yan ho. Bakit ho mga kababayan? Naku po, sigurado 100% lampaso yung sinasabi ni Rubin Padilla. Sabi ni Rubin Padilla, sabi ni Bush, "Ay ako po ang magiging ano, ako po ang magiging" hindi ba puwedeng bumitaw yan sa pagka-ombudsman? Para tumakbo, pagka sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, "Boying, ikaw ang napipisil ko, 'no? Ikaw ang napipisil ko." Oh, ewan lang natin, 'di ba?
Mark, mag-join force na ang Pink at mga loyalista, no? Ralph Recto Dilawan yan, sabi. O, di ba? O ngayon ho, mga boss, ang mangyayari ho kasi dyan, yung sinasabi ni Boss Rubin Padilla na siya yung magiging campaign manager, no? Nino daw? Ni Vice Presidente Sara Duterte at Amy Marcos, nako, lampas ho yun. Meron pa ho silang Bongo, mga kababayan. Di ba? Meron pa po silang Bongo. Si Bongo, ang tagal na pong nag-aasam na maging presidente niyan. Gustong-gusto na maging presidente ni Bongo, mga bossing. Oh, yun ang yari doon. Bakit? Kasi ho, iilan na lang sila. Iilan na lang ho sila, mga kababayan, mahahati pa ang buto, no? O boto. Hmm. Mahahati pa boto nila. Yung iba maaari pumunta kay Bongo. Yung iba maaari pumunta doon kay Sara Duterte. Hiwa-hiwalay, watak-watak. Dito po sa atin, kung isang kakamping, tapos isang pula, pinagsama, natural po, kami pong mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos o pro-government to, mga kababayan. Siyempre, kung sino ang katandem noong itinaas na kamay ni Pangulong Bongbong Marcos, susuportahan namin yan. Hopefully, kakamping. Di ba? Siyempre, ganun din po ang mangyayari doon sa kakamping. Lalo na ho, mga kababayan, nakikita nila na talagang seryoso si Pangulong Bongbong Marcos na muling mabalik o mapaangat ang Pilipinas. Di po ba? Di siyempre magsusuportahan po yan. Nabawasan tayo nung mga DDS na sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ilan yon? Kung meron pong 31 million na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos, sabihin na natin, no? Sabihin na natin, kalabisan ba pag sinabi ko 11 milyones yon? Kalabisan kung sinabi kong 11 milyones yung nawala? Okay na yun. Sige, exaggerate natin. 11 million kunyari ang nabawas ng mga DDS kasi nagsolo na sila. No? So, 20 milyones ho ang natira. Ang kakamping, solid yan. Kung makita nyo nga ho, mga kababayan, kung susubaybayan nyo yung 2016, tapos 2022, hindi ho nagbabago. Hindi nagbabago. Nagbabago pero paataas yung kanilang bilang. Di po ba walang siso? Paangat lang sila. 2016 ilan? Kung di ako nagkakamali, 14 to 15 million yung naging boto ni Atty. Leni Robredo. Tapos yung 2022 ilan? Nasa 15 milyones yung naging boto ni Atty. Leni Robredo. Pataas ng pataas. Tapos eto pa ho, mga kababayan, nung nakikita na natin na oo nga no, ayos pala, tama din pala talaga yung diskarte ng mga kakamping. Ano nangyari? Tingnan nyo yung boto ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan. Umaabot na ho ng 20 million, mga kababayan. So sa madaling salita lang ho, kapag talagang nagtuloy-tuloy yung pagjo-join force ho ng pink at pula, mahina po ang 40 milyones na magiging boto kung sino man yung presidente at vice-presidente na nasa hanay po natin. Di ba? Sabi ni Jorge Edralin, FYI, si Senator Risa yata ang mas gusto din ng mga Ilocandia. Di ba? Pero kung si Irene Marcos, siguro kung mag-vice presidente, tapos sino? Isang kakamping. Ay, nako. Sabi ko sa inyo, lampaso. Yung mga DDS na yan. Tapos, papasukan pa nung pansariling interest ni Bongo. Yun, sandali. Si Bongo umabot ng 2028. Sorry. Nakalimutan ko na may ICC at may ICI pa pala doon. Di ba? Lahat na po ng ICI, ICC, mukhang may kalalagyan si Bongo. Tapos sinasama ko pa sa 2028. Di ba? Huwag kayo, baka mamaya pinapalalangin pala ng Vice Presidente na sana si Bongo maaresto. Bakit to? Magiging tinik magiging hati di ba? Yung boto.